Maraming senior ang nagsisikap na manatiling aktibo upang mapanatili ang lakas ng buto at kalusugan ng katawan. Gayunman, hindi lahat ng uri ng ehersisyo ay ligtas sa edad na lampas 60. May ilang galaw na maaaring magdulot ng pinsala sa kasukasuan, likod, o balakang lalo na kung may kondisyon tulad ng osteoporosis o arthritis. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 4 na ehersisyo na inirerekomendang iwasan ng mga matatanda at 4 na alternatibong ligtas at epektibo upang mapanatili ang lakas ng buto at balanse ng katawan. Ang impormasyong ito ay batay sa mga rekomendasyon ng mga institusyong medikal gaya ng CDC, Harvard Medical School, at American Bone Health. Ang mga ehersisyong may matinding impact sa kasukasuan tulad ng jumping jacks, high-impact aerobics, at pagtakbo sa matigas na semento o aspalto ay hindi inirerekomenda para sa mga matatanda, lalo na sa mga may maselang buto o kasaysayan ng osteoporosis, habang ang mga aktibidad na ito ay maaaring mabisa sa mas batang edad. Nagbabago ang pisyolohikal na kalagayan ng buto at joints habang tumatanda, kaya't mas tumataas ang panganib ng pinsala. Ayon sa ulat ng American Academy of Orthopedic Surgeons AAOS, 2017, ang sudden impact sa mga weight-bearing bones, tulad ng femur at vertebrae, ay maaaring magdulot ng stress fractures, lalo na kung may pagbaba ng bone mineral density sa mga pasyenteng may osteoporosis. Kahit ang isang simpleng pagtalon mula sa mababang taas ay pwedeng magresulta sa compression fracture ng gulugod. Bukod pa rito, tinukoy din ng National Institutes of Health NIH 2015 na ang cartilage ng kasukasuan ay natural na numinipis sa pagtanda. Kapag pinipilit ang high-impact movement, tumataas ang friction at pressure sa tuhod, balakang, at bukong-bukong, na maaaring magpalala ng osteoarthritis o magdulot ng pamamaga. Ang pagpapatuloy ng ganitong uri ng ehersisyo nang walang medikal na gabay ay maaari ring makaapekto sa balanse at koordinasyon. Ayon sa datos ng Centers for Disease Control and Prevention CDC, 2020, mahigit 3 milyong matatanda sa U.S. bawat taon ang dumaranas ng emergency care dulot ng pagbagsak, at 1 sa bawat 5 ay nauuwi sa bali ng buto. Sa halip na high-impact activities, inirerekomenda ang low-impact cardiovascular exercises gaya ng brisk walking sa malambot na surface gaya ng damo o rubberized trail, stationary cycling o aqua aerobics. Ayon sa Harvard Health Publishing 2019, ang mga ganitong uri ng ehersisyo ay nakatutulong pa rin sa cardiovascular health, blood circulation, at muscular endurance. Ngunit may mas mababang panganib ng injury. Mahalagang isaalang-alang ang kondisyon ng kasukasuan at buto bago magsimula ng kahit anong exercise routine. Para sa mga senior na nais manatiling aktibo, mas mainam na kumonsulta muna sa doktor o physical therapist upang masuri ang tamang uri ng ehersisyo na naaayon sa edad at kalusugan ng buto. Maraming individual ang naniniwala na ang sit-ups at crunches ay epektibong paraan upang palakasin ang kalamnan ng tiyan. Gayunpaman, para sa mga matatandang may edad 60 pataas, ang mga ganitong uri ng ehersisyo ay maaaring magdulot ng labis na stress sa gulugod at itaas na bahagi ng likod. Sa paglipas ng panahon, ang intervertebral discs na matatagpuan sa pagitan ng mga buto ng gulugod ay natural na nawawala ang kanilang elasticity at fluid content, dahilan upang ito ay maging mas marupok sa pressure. Ayon sa ulat ng Mayo Clinic 2020,
Ang mga galaw na paulit-ulit na nagbabaluktot ng gulugod pasulong tulad ng sa sit-ups ay maaaring makapagpataas ng panganib ng disc herniation at compression fractures sa mga matatanda. Ito ay lalong kritikal sa mga pasyenteng may osteoporosis, kung saan kahit ang mababang antas ng puwersa ay maaaring magdulot ng bali sa gulugod. Bukod dito, ipinahayag sa pananaliksik ng Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy 2014 na ang traditional abdominal exercises gaya ng crunches ay hindi lang limitado ang epekto sa core stability, kundi posibleng hindi ligtas para sa populasyon ng matatanda. Ang labis na pagkapuwersa sa lumbar spine ay naiugnay sa chronic lower back pain na laganap sa senior population. Karaniwan ding nagkakaroon ng maling postura habang ginagawa ang mga sit-up tulad ng paghila sa leeg o paggamit ng momentum mula sa balakang. Ang ganitong uri ng improper form ay maaaring magdulot ng strain hindi lamang sa gulugod, kundi pati sa leeg at balikat. Bilang ligtas at mabisang alternatibo, inirerekomenda ng mga physical therapist ang mga low-load core activation exercises na hindi nangangailangan ng spinal flexion. Halimbawa, ang pelvic tilts, abdominal bracing, at leg slides habang nakahiga ay napatunayang epektibo sa pagpapalakas ng core muscles nang hindi nalalagay sa panganib ang gulugod. Ayon sa National Institute on Aging NIA 2021, ang mga ganitong ehersisyo ay ligtas para sa senior population at maaring isagawa araw-araw, lalo na kung may kasamang gabay. Mahalagang isaalang-alang na hindi lahat ng abdominal exercises ay pare-pareho. Ang pagpili ng angkop na ehersisyo ay nakadepende sa kalagayan ng buto, lakas ng kalamnan, at kakayahan ng katawan. Sa halip na sundin ang mga karaniwang routine na idinisenyo para sa nakababatang populasyon, ang mga matatanda ay hinihikayat na pumili ng functional at spine-friendly movements upang makamit ang parehong benepisyo ng may mas kaunting panganib. Ang weight training ay may maraming benepisyo sa kalusugan ng matatanda. Kabilang na ang pagpapabuti ng muscle mass, bone density, at metabolismo. Gayunpaman, ang pagbubuhat ng mabibigat na weights ng walang wastong gabay o tamang porma ay maaring magdulot ng seryosong pinsala, lalo na sa mga may edad 60 pataas. Sa panahong ito ng buhay, mas madaling magkaroon ng strain sa kasukasuan, tendons, at gulugod at mas matagal ang recovery kung sakaling masaktan. Ayon sa American College of Sports Medicine ACSM 2019, ang improper resistance training sa senior adults ay maaaring humantong sa overuse injuries, rotator cuff tears, lumbar strain, o joint inflammation. Ang mga panganib na ito ay tumataas kapag gumagamit ng sobrang bigat o ginagawa ang galaw ng mabilis at hindi kontrolado. Isang pag-aaral mula sa Journal of Strength and Conditioning Research 2016 ay nagpapakita na ang pagtaas ng resistance load sa mga matatanda nang hindi muna pinapalakas ang stabilizing muscles ay nagre-resulta sa hindi pantay na pressure sa joints. Halimbawa, ang pagbubuhat ng barbell overhead ng walang sapat na lakas sa core at balikat ay nagdudulot ng undue stress sa cervical spine at rotator cuff na maaaring mauwi sa pinsala. Bukod pa rito, sa pagtanda ay may natural na pagbaba sa proprioception, ang kakayahan ng katawan na malaman ang posisyon at galaw nito. Ayon sa National Institute on Aging 2021, ang kakulangan sa balance at koordinasyon ay mas pinapalala ng labis na bigat na maaaring magdulot ng pagbagsak, dislokasyon o sprain
Sa halip na mag-focus sa mabibigat na buhat, inirerekomenda ng mga eksperto ang progressive resistance training gamit ang light weights, resistance bands, o machine-based systems na nagbibigay ng mas kontroladong galaw. Ang ganitong approach ay hindi lamang ligtas, kundi nakatutulong din sa unti-unting pag-develop ng muscle strength at joint stability. Ayon sa International Osteoporosis Foundation 2020, ang low to moderate intensity resistance training ay napatunayang epektibo sa pagpapabuti ng bone mineral density sa matatanda nang hindi isinasapanganib ang kaligtasan. Para sa mga senior na gustong magsimula ng weight training, mahalagang makipag-ugnayan muna sa doktor o isang certified fitness professional na may karanasan sa senior population. Dapat isaalang-alang ang personal na kondisyon gaya ng arthritis, scoliosis, o history ng fracture bago piliin ang uri ng ehersisyo at bigat ng resistance. Sa kabuuan, ang resistance training ay maaring bahagi ng ligtas na exercise routine para sa mga senior, ngunit dapat itong isagawa ng may gabay, tamang porma, at unti-unting pagtaas ng intensity. Ang kaligtasan at kalidad ng galaw ay mas mahalaga kaysa sa bigat ng binubuhat. Ang balance training ay isang mahalagang bahagi ng ehersisyo para sa mga matatanda dahil nakatutulong ito sa pag-iwas sa pagkadulas at pagbagsak. Gayunpaman, ang pagsasagawa ng advanced balance exercises gaya ng pagtayo sa isang paa, lalo na kung walang suporta o gabay, ay may kaakibat na panganib, lalo na sa mga may edad 60 pataas. Kapag ang mga ganitong ehersisyo ay isinagawa ng walang tamang kondisyon ng katawan o gabay ng propesyonal, maaaring magdulot ito ng aksidente na may seryosong epekto sa kalusugan. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention CDC 2020, mahigit 36 milyong matatandang Amerikano ang nadadapa bawat taon at higit sa 32 taonans ang namamatay dahil sa mga komplikasyong dulot ng pagkadulas at pagkabagsak. Sa mga kasong ito, malaking bahagi ang nauugnay sa pagkawala ng balanse habang gumagawa ng pangkaraniwang aktibidad. Kapag isinasagawa ang isang balanseng posisyon gaya ng single leg stand nang walang suporta, mas mataas ang posibilidad ng biglaang pagkatumba, lalo na kung may problema sa koordinasyon, muscle control, o paningin. Dagdag pa rito, ayon sa pagsusuri ng Journal of Geriatric Physical Therapy 2017, ang mga matatandang may edad 70 pataas ay kadalasang may deficit sa proprioception, ang kakayahang maramdaman ang posisyon ng sarili sa espasyo. Ang kakulangan sa proprioceptive feedback ay nagpapahirap sa katawan na mapanatili ang balanse, lalo na kapag isa lamang ang paa na ginagamit bilang suporta. May mga kondisyon din tulad ng peripheral neuropathy, inner ear disorders, at post-stroke impairments na karaniwan sa mga matatanda at lubos na nakaaapekto sa kakayahang makabalanse. Ayon sa National Institute on Aging 2021, dapat isaalang-alang ng mga senior ang kanilang personal na kalagayan bago sumubok ng anumang galaw na nangangailangan ng mataas na antas ng balanse at koordinasyon. Bilang alternatibo, inirerekomenda ng mga eksperto ang paggamit ng support bar, sturdy chair, o parallel bars habang nagsasagawa ng mga balanseng ehersisyo. Halimbawa, ang heel-to-toe walking, side leg raises, at tandem stand na may hawakan ay epektibo ring paraan upang paunlarin ang balanse ng may minimal na panganib. Ayon sa ulat ng Harvard Health Publishing 2019, ang mga low-risk balance training exercises ay sapat na upang mapabuti ang neuromuscular coordination, posture, at confidence ng matatanda.
Sa konteksto ng preventive care, mas mahalagang bumuo ng consistent at progresibong programa sa pag-iensayo ng balanse kaysa mag-focus agad sa advanced positions na posibleng makapinsala. Ang paglalakad sa tuwid na linya, paggamit ng balance board na may suporta o simpleng weight-shifting exercises ay makabuluhan ng hindi naglalagay sa panganib ang kaligtasan ng pasyente. Sa kabuuan, ang balanse ay kailangang paunlarin sa pamamagitan ng ligtas at kontroladong pamamaraan. Ang mga advanced balance techniques gaya ng pagtayo sa isang paa ay maaaring maging bahagi ng programa. Ngunit tanging sa ilalim ng tamang kondisyon, gabay, at may sapat na suporta. Ang layunin ay hindi lamang pag-unlad ng physical function, kundi pagpapanatili ng kaligtasan at tiwala sa bawat galaw ng katawan. Ang Tai Chi ay isang mabagal, kontroladong anyo ng ehersisyo na pinagsasama ang banayad na paggalaw ng katawan, malalim na paghinga, at mental na konsentrasyon. Sa mga matatanda, ang Tai Chi ay kinikilala bilang isang ligtas at epektibong paraan upang mapabuti ang balanse, postura, koordinasyon, at kalusugan ng buto. Hindi ito nangangailangan ng matinding lakas o bilis, kaya ito ay angkop sa mga senior na may limitadong mobility o may umiiral na kondisyon tulad ng arthritis o osteoporosis. Ayon sa isang sistematikong pagsusuri na inilathala sa Journal of the American Geriatric Society 2017, ang regular na pagsasagawa ng Tai Chi sa loob ng 12 na linggo ay nagresulta sa makabuluhang pagbaba ng insidente ng falls sa matatanda at may positibong epekto sa overall physical function. Ang mahinahong paggalaw ay tumutulong sa pagpapalakas ng maliliit na kalamnan na responsable sa balanse at joint stability, isang aspeto na karaniwang humihina sa pagtanda. Bukod pa rito, ipinakita ng isang randomized controlled trial mula sa Harvard Medical School 2019 na ang Tai Chi ay nakatutulong sa pagpapabuti ng proprioception at postural control. Sa mga matatandang pasyente na may osteopenia at osteoporosis, ang regular na Tai Chi ay nagpakita rin ng mild improvement sa bone mineral density, partikular sa lumbar spine. Bagaman kinakailangan pa ng karagdagang pag-aaral upang patunayan ito sa mas malawak na populasyon. Isa pang benepisyo ng Tai Chi ay ang positibong epekto nito sa joint pain at flexibility. Ayon sa Arthritis Foundation 2020, ang low-impact nature ng Tai Chi ay angkop para sa mga may osteoarthritis dahil hindi ito naglalagay ng matinding pressure sa tuhod, balakang, at balikat. Ang mahinahong paggalaw ay nagpo-promote ng joint lubrication at pinapababa ang pamamaga, na mahalaga sa pagpapagaan ng pananakit at paninigas ng kasu-kasuan. Bukod sa pisikal na benepisyo, ang Tai Chi ay sinusuportahan din ng mga eksperto para sa mental wellness. Ang kombinasyon ng paghinga at focus ay napatunayang nakababawas ng anxiety at depression symptoms sa matatanda. Batay sa datos mula sa National Center for Complementary and Integrative Health, NCCIH, 2020, ang mas mababang antas ng stress ay may kaugnayan sa mas maayos na pagtulog, mas matatag na blood pressure, at mas mahusay na immune function. Sa praktikal na aspeto, ang Tai Chi ay maaaring isagawa kahit sa maliit na espasyo at hindi nangangailangan ng espesyal na kagamitan. Maaari itong gawin sa bahay, sa bakuran, o sa park. At maaari ring isama sa mga online o community-based classes na iniakma para sa senior citizens.
Mahalaga lamang na magsimula sa basic forms at unti-unting taasan ang antas ng komplikasyon habang nabubuo ang kumpiyansa at lakas. Sa kabuuan, ang Tai Chi ay isang holistic na ehersisyo na may matibay na ebidensyang klinikal sa pagbibigay ng benepisyo para sa balanse, lakas ng buto, flexibility, at mental health ng matatanda. Bilang bahagi ng regular na physical activity program, ito ay isang ligtas, practical, at sustainable na option para sa mga senior na nais manatiling aktibo at iwasan ang aksidente gaya ng pagbagsak. Ang chair squat ay isang low-impact na ehersisyo na partikular na angkop para sa mga matatanda. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng dahan-dahang pag-upo at pagtayo mula sa isang matibay na upuan, isang galaw na tila simple ngunit napakahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kakayahang gumalaw sa araw-araw. Ang galaw na ito ay nakatutok sa pagpapalakas ng quadriceps, gluteal muscles, at hip extensors, mga pangunahing grupo ng kalamnan na responsable sa mga aktibidad tulad ng paglalakad, pag-akyat sa hagdan, at pagbangon mula sa kama o upuan. Ayon sa National Institute on Aging NIA, 2021, ang functional exercises gaya ng chair squats ay may direktang benepisyo sa fall prevention at mobility maintenance sa mga taong may edad 60 pataas. Dahil ito ay ginagamitan ng natural na galaw na may suporta ng upuan. Mababa ang panganib ng injury habang nananatili ang bisa ng muscle strengthening. Dagdag pa rito, ipinakita ng isang pag-aaral mula sa Journal of Aging and Physical Activity 2018 na ang mga matatandang lumahok sa chair-based strength training program sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng makabuluhang pagtaas sa lower limb strength at balance scores. Ang ganitong klase ng ehersisyo ay hindi lamang nakatutulong sa lakas ng kalamnan, kundi pati na rin sa kumpiyansa ng pasyente sa paggalaw. Ang isa pang mahalagang aspeto ng chair squats ay ang epekto nito sa bone health. Sa mga matatandang may osteopenia o osteoporosis, ang bodyweight squats ay itinuturing na ligtas at makabuluhang weight-bearing activity. Ayon sa International Osteoporosis Foundation 2020, ang mga simpleng galaw na gumagamit ng sariling bigat ng katawan ay sapat upang ma-stimulate ang bone remodeling process, isang mekanismo na tumutulong sa pagpigil sa tuluyang pagnipis ng buto. Bilang karagdagan, ang chair squats ay makatutulong sa pagpapabuti ng hip joint stability, isang mahalagang bahagi ng balanse. Ang maayos na pagkilos ng balakang ay kritikal sa pag-iwas sa pagkadulas. At ang regular na pagsasanay sa movement pattern ng squatting ay tumutulong sa neuromuscular coordination. Ayon sa American Council on Exercise ACE, 2019, ang pagsasanay sa functional patterns gaya ng squats ay mas mahalaga kaysa isolated muscle training pagdating sa senior health programs. Ang chair squat ay may iba't ibang variation batay sa antas ng kakayahan ng pasyente. Para sa mga baguhan, maaaring gamitin ang armrests ng upuan para sa suporta. At unti-unting alisin ito habang tumataas ang kumpiyansa. Ang mga pasyenteng may mas mahina ang balanse ay inirerekomendang may katabing tao o support bar habang nagsasanay. Maaari ring dagdagan ang intensity sa pamamagitan ng resistance band around the thighs upang mas mapabuti ang activation ng mga kalamnan sa balakang at hita. Sa kabuuan, ang chair squats ay isang simple, epektibo at ligtas na paraan upang mapanatili ang lakas at kakayahang gumalaw ng mga senior. Wala itong kinakailangang kagamitan
madaling isama sa araw-araw na routine, at may matibay na ebidensiyang sumusuporta sa benepisyo nito sa buto, kasukasuan, at balanse. Ito ay rekomendado bilang bahagi ng regular na functional fitness program ng matatanda upang mapanatiling aktibo, ligtas, at may kalidad ang pamumuhay. Ang resistance band rowing ay isang low-impact na ehersisyo na nakatuon sa pagpapalakas ng upper back, balikat, at braso, mga kalamnan na mahalaga sa tamang postura, lakas ng pag-angat, at pang-araw-araw na gawain. Para sa mga matatanda, ito ay isang ligtas, madaling isagawa, at epektibong alternatibo sa tradisyonal na weight training, lalo na kung may limitasyon sa kasukasuan o may concern sa spinal health. Sa pagtanda, isa sa mga karaniwang problema ay ang unti-unting paghina ng postural muscles, lalo na sa upper back at shoulder girdle. Ayon sa ulat ng Journal of Physical Therapy Science 2015, ang pagkasira ng kalamnan sa likod ay isa sa mga pangunahing sanhi ng kyphotic posture o pagkakuba na madalas makita sa mga senior. Ang regular na pagsasagawa ng rowing exercises ay napatunayang nakababawas ng thoracic kyphosis at nakabubuti sa balanse ng katawan. Isa rin sa mga kalamangan ng resistance bands ay ang kanilang kakayahang magbigay ng progressive resistance habang minimintina ang kontroladong galaw. Ipinakita ng isang pag-aaral mula sa Clinical Interventions in Aging 2017 na ang 12-linggong programa gamit ang resistance bands ay nagresulta sa makabuluhang pagtaas ng upper body strength at functional mobility sa mga pasyenteng may edad 65 pataas. Bukod pa rito, mas mababa ang panganib ng injury sa paggamit ng bands kumpara sa free weights dahil hindi ito naglalagay ng biglaang pressure sa joints. Sa pagsasagawa ng resistance band rowing, karaniwang umuupo ang pasyente sa isang matibay na upuan o sa sahig na may tuwid na likod at inilalagay ang band sa ilalim ng paa o likod ng tuhod. Ang mga braso ay hinahatak pabalik ng dahan-dahan na parang may hinihilang sagwan habang pinipigilan ang balikat na umangat. Ang controlled tempo ay mahalaga upang maiwasan ang labis na stress sa rotator cuff at cervical spine. Bukod sa physical strength, may ebidensya ring nagpapakita ng benepisyo ng rowing motions sa respiratory function. Ayon sa Geriatrics and Gerontology International 2018, ang upright pulling exercises ay tumutulong sa pagbukas ng dibdib thoracic expansion at maaaring makatulong sa pagpapabuti ng oxygen intake at respiratory endurance, lalo na sa mga pasyenteng may mild chronic obstructive pulmonary disease, COPD. Isa pang mahalagang aspeto ng resistance band rowing ay ang accessibility nito. Hindi kailangan ng gym o mamahaling kagamitan. Ang resistance bands ay magaan, mura, at madaling dalhin kahit saan. Kaya't ideal ito para sa home-based exercise programs ng mga matatanda. Maaari rin itong i-adjust ayon sa lakas ng bawat individual gamit ang mas mahigpit o mas maluwag na band. Para sa mga senior na may kondisyon gaya ng frozen shoulder, arthritis, o mild spinal degeneration, mahalagang kumonsulta muna sa isang physical therapist upang matukoy ang tamang resistance level at movement range. Ngunit sa pangkalahatan, ang resistance band rowing ay isang functional at ligtas na ehersisyo na maaaring isama sa lingguhang routine upang mapanatili ang lakas ng itaas na bahagi ng katawan, maiwasan ang pagkurba ng likod, at mapabuti ang kakayahang magsagawa ng mga aktibidad sa araw-araw.
Sa buod, ang resistance band rowing ay isang mabisa at praktikal na solusyon sa lumalalang kahinaan ng kalamnan sa likod at braso ng matatanda. Sa tuloy-tuloy na pagsasanay, ito ay maaaring magdulot ng mas maayos na postura, mas malakas na paggalaw, at mas mataas na antas ng kalayaan sa pisikal na gawain sa araw-araw. Ang heel raise ay isang basic ngunit epektibong ehersisyo na tumutok sa pagpapalakas ng mga kalamnan sa ibabang bahagi ng binti, partikular na ang gastrocnemius at soleus muscles sa likod ng binti. Para sa mga matatanda, ang ehersisyong ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse, gait stability, at foot control, mga salik na direktang nauugnay sa fall prevention. Sa natural na proseso ng pagtanda, nababawasan ang muscle mass sarcopenia at lakas ng mga binti na nagre-resulta sa mas mabagal na paglalakad, paghina ng tulin sa reaksyon, at pagbabago sa center of gravity. Ayon sa Journal of Applied Gerontology 2018, ang regular na pagsasagawa ng heel raises sa loob ng 6 hanggang 8 linggo ay makabuluhang nagpapataas ng lower leg muscle strength at nagpapabuti sa dynamic balance ng matatandang kalahok. Bukod pa rito, ang heel raise ay isang weight-bearing exercise na mahalaga sa pagpapanatili ng bone density, lalo na sa tibia at calcaneus, butong sakong D. Ayon sa International Osteoporosis Foundation 2020, kahit ang mga low-impact weight-bearing exercises ay sapat upang mapukaw ang bone remodeling process na tumutulong sa pagpigil sa pagkasira ng buto sa matatanda. Ang heel raise, bagaman simple, ay nakapapaloob sa ganitong uri ng ehersisyo at maaaring gawin kahit ilang minuto bawat araw. Sa mga pasyenteng may peripheral neuropathy o arthritis sa paa at bukong-bukong, ang heel raise ay inirerekomenda bilang safe entry-level movement upang paunti-unting mabuo ang kalamnan nang walang labis na stress sa joints. Ayon sa Clinical Interventions in Aging 2017, ang mga matatandang may mild to moderate mobility impairments ay mas nakinabang sa structured heel raise exercises kumpara sa walking-based training lamang. Pagdating sa ankle control at confidence sa paglalakad, ang tamang pagsasagawa ng heel raise ay nangangailangan lamang ng matibay na suporta, gaya ng likod ng upuan o baras. Ang pasyente ay tatayo ng tuwid, hahawak para sa balanse, at dahan-dahang itataas ang sakong mula sa sahig hanggang sa tumayo sa dulo ng mga daliri ng paa, ball of the foot, bago bumaba sa orihinal na posisyon. Ang galaw ay inuulit ng 10 to 15 ulit kada set, at maaaring gawin ng 2-3 set depende sa kapasidad. Bukod sa muscle strengthening, ang heel raises ay may benepisyo rin sa circulation at lymphatic return. Ayon sa datos mula sa American Heart Association 2019, ang paggalaw ng calf muscles ay nagsisilbing muscle pump na tumutulong sa pagbabalik ng dugo mula sa paa patungo sa puso. Ito ay mahalaga para sa mga matatandang may venous insufficiency o edema sa paa at bukong-bukong. Ang isa pang positibong aspeto ng heel raises ay ang accessibility. Walang kinakailangang kagamitan, madaling gawin sa bahay, at may minimal na panganib kung isinasagawa ng tama at may suporta. Maaari rin itong i-integrate sa daily routine, tulad ng habang naghihintay sa kusina o nakatayo sa harap ng lababo, upang mapadali ang consistency ng ehersisyo. Sa kabuuan, ang heel raise ay isang maliit ngunit makabuluhang galaw na makatutulong sa mga matatanda upang mapanatili ang lakas ng binti, maiwasan ang pagkadulas,
at mapabuti ang pangkalahatang kakayahang gumalaw. Sa tuloy-tuloy na pagsasanay, ito ay maaaring magbigay ng positibong epekto sa independensya at kalidad ng buhay ng mga senior adults. Ang pagpapanatili ng kalakasan ng katawan at kalusugan ng buto ay posible sa kahit anong edad, ngunit nangangailangan ito ng tamang kaalaman at wastong pagpili ng ehersisyo. Sa mga senyor na lampas 60 taong gulang, mahalagang iwasan ang mga galaw na may mataas na panganib ng pinsala, gaya ng high-impact movements, sit-ups, pagbubuhat ng mabigat ng walang gabay, at balance exercises na walang suporta. Sa halip, ang mga ligtas at napatunayang epektibong alternatibo, gaya ng Tai Chi, chair squats, resistance band rowing, at heel raises ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng kalamnan, pagpapabuti ng balanse, at pag-iwas sa pagkabagsak. Inirerekomenda ng mga eksperto sa pisikal na therapy at geriatric medicine ang regular, low-impact exercise na naaayon sa kakayahan, kondisyon, at layunin ng bawat individual. Bago simulan ang anumang bagong ehersisyo, mainam na kumonsulta muna sa doktor o physical therapist, lalo na kung may kasaysayan ng sakit sa buto, balanse, o puso. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyon sa video na ito, i-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan o kapamilya na maaaring makinabang din. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang practical at ligtas na health tips para sa mga seniors. Comment mo rin sa ibaba alin sa mga ehersisyong ito ang ginagawa mo na gusto mong subukan sa iyong daily routine. Ang tamang galaw, kahit simple, ay makapagbibigay ng malaki at positibong epekto sa iyong kalusugan sa pangmatagalan.